Mga tol, pag-usapan po natin ito, no? Medyo sensitibo po yung topic po natin ngayon dahil pinapasok na po tayo, no? Pinaniniwalaan po natin yan. Ako po mismo personally, pinapasok po tayo ng wokeness, no? Tinatawag sa Amerikang wokeness. Yung mga woke na tao, no? Alam ba ninyo yun? More on sa LGBT side po ito, no? And I believe na binanggit din po yan dito sa interview kay Mr. President Bongbong Marcos, no, na ito po yung paksa po dito, no, matindi na po yung problema po natin sa national security. Kamakailan lang may nahuli na espiya sa militar, gano'n na po katindi. Ngayon puro kalokohan po makikita po nating gustong ipatupad ng mga tao maging sa mga kabataan. Yan po ang pag-usapan natin sa video na ito. Pero bago po ang lahat ng yan ay please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po nating parating. Tara, simulan na po natin to. Let's go! So yun na nga mga tol, panoorin po muna natin ang bahagyayong interview po dito kay Bongbong Marcos at pag-usapan natin, no, bakit ba mahalaga po ito. Over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979 and I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. Because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. I'm a parent and I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. So let me be very, very clear. I still believe that sex education, in terms of teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females, is extremely important. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Alright guys, yan po yung mainit na panayam po patungkol po sa bagay po na iyan. So ako po ay hindi ko nakikita pa ng aktual po yung sinasabi po dito na gustong ipatupad sa education po sa mga kabataan, no? Sabi nga po ni Bongbong, ni BBM, walang problema kapag naroon po yung pagtuturo tungkol sa mga anatomy, sa mga prevention, mga sakit, sa mga consequences kapag naroon po yung hindi pag-iingat at kung ano po mga bagay. Naroon na po yan, especially dyan sa sex education po na sinasabi po na iyan. Pero meron po
nakita dito na sinasabi po ng ating Pangulo ngayon na maile-label as woke agenda. Kung alam po ninyo ang wokeness na kumakalat po sa Amerika, ito po yung sinusulong ng mga LGBT po sa ibang bansa na they are promoting sexual orientation at the very young age, kung paano sila pipiliin ang sinasabi po nila na damdamin na natural. Ipinakikilala na sa kanila kaagad na mayroong ganito na kung gusto nila yan, gusto nito, gawin po nila. Yan po yung magulo po yung Amerika po ngayon diyan, na inalaw po nga rin yan na napayagan yata ang maraming bagay doon, no, sa nakarang administrasyon, kasi nagpalit na po ngayon, Trump administration na po ulit ngayon. Against din po dyan si Trump sa maraming bagay, di ba? Yung kung daw nagkakamali, no, sa Amerika ay yung sa gender nga na usapin, di ba? Binahayaan nila kahit bata pa gusto nung ilakad ng mga LGBT doon na napayagan na magdesisyon daw na kung gusto nito maging transgender, kahit ilang taong ka pa lang pwede ka na, no? Pwede ka na mag-decide on your own disregarding your parents. Isa po yan sa bagay po na sinusulong po noon before dyan. Ewan ko kung ano pong naging kasalukuyan pong kalagayan dyan. Binito rin ba yan or pinayagan o naman, hindi ko na po alam ang kalagayan po sa Amerika ngayon dyan. Pero ngayon nga, no, kung babalikan po natin pinag-uusapan dito, may bagay na hindi na po natin sinesensor na po natin dito na banggitin sa ating video. Pero naniniwala po ako at sinusuportahan po natin yung pahayag po ni Bongbong dito na hindi na dapat umabot pa sa ganoong katindi na ituturo mo na yung bagay na hindi mo naman dapat tinuturo sa bata, 'di ba? So sumusobra na, at naniniwala ako tama po yun. Isa po itong woke agenda, yung wokeness na lumalaganap sa Amerika na idinadala nila sa iba't ibang panig ng mundo na parang virus. Di ba nga, makikita ninyo yung ibang pedestrian yata dito sa atin ginagawa na pong rainbow. Di ba? So pinupush nila sa mga tao yung ideology nila na merong milyong-milyong kasarian. Di ba? Dalawa lang po talaga yan. And yet, yun po yung nangyayari. Gusto na po i-inject yung mga sari-saring kahalayan po ng LGBT community. So hindi naman lahat, no, yung iba dyan hindi lang nakakaunawa pa, pero marami po, malaking porsyento po sa LGBT community na hindi po tumatayo sa tamang katayuan talaga. Marami hindi lang nakakaunawa, pero sobrang dami po riyan sa community po na yan na nasa kamalian, kalikuan, at kagaya na po yan ito. Ngayon, hindi ko alam bakit si Risa Hontiveros po sa dulo pinagtatanggol po yung part na yun na sinasabi wala naman daw, na there's no such words na makikita na katulad po niyan. Ako po, I believe hindi mo kailangan banggitin yan, hindi mo kailangan yan. Merong ibang mga terms na pwede mong banggitin yan at maaaring yun po yung ginamit. And disclaimer lang, hindi po nababasa po yun yung mga bagay na i-implement nila na kinu-question o gusto ibito na po agad ni Bongbong Marcos. So yun pa lang, alam ko maaari na talaga yun. Si Hontiveros, ililiteral niya, wala namang word na ganyan dyan, pero yung meaning yun, diba? Magdudulot ka doon na confusion sa mga guro at ang tendency ituro nila yung direktang mga bagay. Yun lang yung ayon sa akin palagay, ha. Ikaw, anong palagay mo? Kung nanonood ka ngayon, comment down below, pag-usapan natin yan. So bago po magtapos yung video po na ito, hindi po tayo pro BBM. Lagi po natin binabanggit yan. Huwag po tayo maging panatiko ng mga politiko. Lahat po yan may butas, lahat po yan may kapuna-puna dyan. Matuto tayong gumitna, tumimbang kung ano yung tama at mali. Kapag tama, suportahan. Kapag mali ay tutulan. At sinusuportahan ko po si Bongbong dito sa part po na ito, ha. Kung may mga ibang issue kay Bongbong, di natin siya susuportahan sa mali. Pero itong part na to na ibito ang pagpapatupad nitong
bagay po na ito sa mga kabataan ay sinusuportahan po natin yan. Ikaw, anong masasabi mo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Mag-comment ka lang. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. See ya ulit sa susunod na video.